Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na nagagawa natin laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating panalangin at pagsusumamo ng puso ay ating iniaakyat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinuman naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ng pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Titigilan na ninyo ang pag-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong parampnan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumatawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo na nasituhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghahandog, sa haing sinunog di nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabat pusong mapagtapat.
Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kung mapapansin po ninyo, damang-dama na natin ang Kwaresma dito pa lamang sa loob ng ating simbahan. Wala na tayong mga palamuti, wala na tayong mga bulaklak na inilalagay. Wala na tayong mga dekorasyon. Ito ay sumisimbolo na tayong lahat nagtitika, na tayong lahat nagninilay, na tayong lahat tumatahimik at taimtim na nagdarasal sapagkat darating ang ating pagsasariwa sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga sinimula natin ang Kwaresma sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo. At ito ay sumisimbolo at nagpapaalala sa ating lahat na tayong lahat nanggaling sa abo. At tayong lahat magbabalik sa abo.
Ibig sabihin na ang buhay natin dito sa lupa, panandalian lamang. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kaganda, gaano ka man kamakapangyarihan sa sandaling ito, maglalaho at maglalaho ka rin. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ang tanong mo, handa ka na bang kunin ni Lord? Ayan. Dapat lagi tayong nakahanda. Kasi may una kong tanong sa inyo. Sino bang gustong pumunta sa langit? Itaas ang kamay. O yung iba, hindi tumataas. Ang gustong pumunta? Sige nga, itaas ng mataas. Sinong gustong pumunta sa langit? O halos lahat tayo gustong pumunta sa langit. Pero may ikalawa kong tanong. Sino ang gustong pumunta sa langit ngayon? O konti lang ang tumaas ang kamay. So maaaring hindi pa tayo nakahanda. Maaaring marami pa tayong gustong gawin sa buhay. At maaaring marami pa tayo hindi pa nagagawa sa mundong ito. At tunay nga naman, bagamat gusto nating pumunta sa langit, ayaw natin yung agad-agad. Gusto natin maghanda muna. Kaya ito yung ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma. Tayong lahat, inihahanda natin ang ating mga sarili. Inihahanda natin ang ating puso't kalooban upang maramdaman din natin ang ginawang pagsasakripisyo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga maganda ring pagnilayan unang-una kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Kwaresma. Ang Kwaresma po ay hango sa wikang Latin na quadragesima, na ang ibig sabihin, 40. Bakit po 40, Father? Ano ang ibig sabihin at kahalagahan ng 40? Para po sa ating mga Kristiyano, napakahalaga ang bilang na ito. Sa lumang tipan, kung babalikan po natin sa banal na kasulatan, 40 araw po ang paglilinis ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe. 4 na araw din ang ginawang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang patungo sa lupang pangako. Sa bagong tipan naman po, 40 araw ang kabuuang bilang ng pag-aayuno ni Jesus Nazareno at ang pagpukso ng dyablo o sa masamang espiritu sa ilang. At 40 araw din ang pananatili ni Jesus Nazareno sa piling ng kaniyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Kaya naman, ang Kwaresma ay 40 araw ng ating paghahanda sa ating mga sarili. At ito ang panahon ng ating pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus Nazareno hanggang siya'y sumapit sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit. Kaya nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, nagsisimula ang Kwaresma sa Miyerkules ng Abo, kung saan ito rin yung palatandaan na tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan at ito rin ang panahon ng pagbabalik loob at pakikipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pag-aayuno. Para po sa ating mga Katoliko, ang Miyerkules ng Abo at ang Biyernes Santo ay ang mga araw ng pag-aayuno o tinatawag nating fasting
at abstinence. Sa Tagalog, araw ng pangingilin. Ang lahat ng Biyernes sa loob ng panahon ng Kwaresma ay araw ng pangingilin. Kaya naman habang tayo ay nagsisimula sa panahon ng Kwaresma, mahalagang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin pa ng pag-aayuno o fasting at abstinensya o abstinence. Ang pag-aayuno o fasting ay pagliban sa pagkain. Ito yung pagkain lamang ng isang beses sa loob ng isang araw. Pwede ring kumain ng mga kakaunti basta kapag pinagsama ay tutumbas sa isang buong kainan o yung tinatawag nating full meal. Ang pag-aabstinensya naman ay ang pag-iwas sa pagkain ng anumang uri ng karne, kagaya ng baboy, baka, at manok. Kaya nga kalimitan ang atin lang kinakain ay gulay o kaya isda. At ito ay isinasagawa natin tuwing Biyernes ng Kwaresma. Kaya naman, kailangan nating mag-ayuno upang mailayo tayo sa kasalanan at sa lahat ng nag-uugnay dito. Bukod sa ginawa nating ehemplo at modelo ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, noong siya ay nasa disyerto, ito rin ay isang paraan ng ating pagsisisi at pagtitika sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil nga naman kung tutuusin, lubhang napakadami at mabibigat minsan ang mga kasalanan na ating nagagawa. Marami tayong pagkukulang at marami tayong paglabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kailangan ng bawat isa ang kapatawaran. Uulitin ko po, kailangan ng bawat isa ang kapatawaran sapagkat ang lahat sa atin nagkasala, maging pari, maging reliyoso, obispo, madre, Santo Papa, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Lahat tayo nangangailangan ng awa at habag ng Panginoon. At huwag po tayong magdadalawang isip na lumapit sa Diyos. Huwag tayong magdadalawang isip na tayo ay magkumpisal at tayo ay pumasok sa sakramento ng pakikipagkasundo dahil naniniwala tayo na walang kasalanan ang hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Basta buong puso ang ating pagsisisi at pagbabalik loob. Dahil ang awa ng Diyos patuloy ang umaagos. Ang awa ng Diyos hindi hihinto at hindi mapuputol. At higit sa lahat, wag na wag po nating kakalimutan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, higit pa sa pagsunod sa utos ng pag-aayuno at pangingilin, kinakailangan po nating isapuso at isabuhay ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng pagtatama sa ating mga mali at baluktot na pag-uugali. Kaakibat din ito ang ating matatag na paninindigang hindi na muling magkasala pa. Ito po ang ibig sabihin ng tunay na pag-aayuno na kaaya-aya sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, wag nating kakalimutan na ang pag-aayuno hindi lamang sa pagkain,
mag-ayuno din tayo sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang gawain at pagtatama ng ating baluktot na pag-uugali. Hindi sapat ang hindi lamang pagkain ng karne o pagbabawas sa ating mga kinakain. Kailangan ang puso natin laging handa sa pagbabawas ng kasalanan. Sinabi nga sa ating salmong tugunan, Diyos ko, iyo pong tinatanggap ang mapagkumbabang puso at tapat. Kailangan daw ang puso natin mapagkumbaba at tapat. At ang ating kamalayan dapat laging nagtitimpi at nagpipigil sa sarili. Sa bandang huli, ang tunay na pag-aayuno din dapat may tunay na disiplina sa sarili. Bagamat binabawasan natin ang pagkain, ang puso naman natin ay busog na busog sa tawag ng pag-ibig at pagdamay sa ating kapwa at kapatid. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makibahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking ini
tayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapakindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito na higit pa sa pisikal na pag-aayuno, mahalaga ang ating espiritual na pag-aayuno na kung saan pinipilit natin na huwag gumawa ng kasalanan at binubusog natin ang ating puso sa paggawa ng tama, mabuti at pagmamahal. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, malakas po nating ipahayag ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating parokya, Basilica at National Shrine. Lalong-lalo na sa inyong mga online donations, sa inyong pagbibigay at pagbabahagi ng mga ayuda. Gayon din po sa aming walang hanggang pasasalamat ay ang aming patuloy na pag-anyaya na patuloy po kayong magbahagi ng inyong mga online donations, ng inyong mga pamisa, ng mga dilata, dahil bahagi po ng Kwaresma ay yung tinatawag nating pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa. Lalong-lalo ng usong-uso na po ngayon, dumarami yung mga biktima ng sunog. At nangangailangan din lalong-lalo na ang ating mga kapatid na naging biktima ng mga ito.
Makakaasa po kayo na ang inyong mga kaloob na handog ay ang siyang ibinabahagi natin sa ating mga kapatid na nangangailangan sa mga dukha at mga kapuspalad. Kaya ang aming panawagan sa inyong patuloy na pagtulong at pagbibigay ng inyong mga kaloob sa iba't ibang paraan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.